Matuturing na ang pinakamalaking cafe sa buong Pilipinas dahil sa libo-libong branches na meron na sila ngayon. Yung napaka-affordable pero hindi cheap at lasang hindi tinipid. Kaya ito talaga yung babalik-balikan mo dahil bukod sa masarap, ang dami mo pang pwedeng pagpilian. Ito ang Big Brew May Paho, Caloocan branch. Nakatabi lang mismo ng Dali May Paho. May malawak na parking space, may maaliwalas na ambience, at may mga komportabling pwedeng maupuan. Ito yung menu nila, sobrang dami yung pwedeng pagpilian. Imagine nagre-range lang sa 29 to 39 pesos to. Hindi mo talaga aakalain na ganyan yung presyo niya dahil sa lasang hindi tinipid. Tsaka mas sumarap siya ngayon dahil natikman ko na to before Nung panahon nagtitipid pa ako at wala pa masyadong budget. Ang kinagandahan pa nito, accessible sa lahat dahil libo-libo yung branches nila nationwide. Imagine niyo guys, ito yung kauna-unahang branch nila sa May Paho. Ngayon, libo-libo na yung branch nila sa buong Pilipinas. Super excited na nga akong matry ulit to, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Wag na natin patagalin, i-try na natin! Ito yung mga praff nila guys. Grande yung in-order natin. Umorder tayo ng puto bongbong, strawberry, and creamy avocado. Ganda ng combination ng color, no? So, nag-add-ons tayo dito ng cream cheese. Nag-add-ons tayo lahat ng cream cheese dito. At yung add-ons nila, 9 pesos lang, guys. No wonder kaya sila yung pinaka-affordable sa market. Pero hindi cheap. Quality yung mga ingredients. Oh, wow. Ang sarap nito, guys. Yung strawberry niya, na may asim ng konti. Yung tamis niya, very subtle lang. May tamis, of course. Pero grabe, yung nabibigay na pagiging salty nung cheesecake, yung asim ng konti ng strawberry, sobrang nagko-compliment. Sobrang bagay. Ang cute-cute. May mga nagko-comment sa akin, ano daw ibig sabihin ng cute? Anong lasa daw ng cute? Basta girl na girl, para siyang cotton candy. Sarap. Masarap na, very refreshing pa. Tsaka ang kinagandahan nito, yung strawberry nito, may mga bits ng strawberry. Lasang-lasa mo yung pagka-avocado niya. Para siyang ice cream sa sobrang pagka-creamy niya. Milky din siya, para kang humigop ng ice cream. Dito ako pinaka-excited guys. First time ko lang makakatikim ng puto bongbong na drink. Very Filipino yung taste niya. Ubeng-ube. Oh, wow. Actually guys, marami kayong pwedeng pagpilian sa add-ons nila. Cream cheese lang yung pinili ko at yun lang yung pinalagay ko sa lahat. Kasi yun yung favorite ko. So, meron sila ditong 5 klaseng drink. Meron silang milk tea, coffee, fruit tea, bros tea, at praff. So, yung praff, yun yung unang pinakita ko kanina. So, ito, sa milk tea, 2 flavor yung meron tayo. Dark chocolate with cream cheese. Tapos, ito naman yung red velvet, na excited din ako mag-try. Ito naman yung fruit tea, green apple, bros tea. So, para siyang slushy or slurpy, mango. Then, ito naman yung macchiato sa coffee. So, sa coffee nila, pwedeng ice or hot. Kahit creamy siya, nandun yung sipa nung tapang nung kape. So, kung mahilig ka sa kape, naghahanap ka ng tapang, pero creamy at may konting tamis. Brain freeze. Ang lamig. Ang sarap. Gapang sa panga. Yung asim ng mangga. Tapos, yung texture na nabibigay nung nata. Bagay na bagay. Perfect na summer drink pa. Nakakawala ng pagod. Type ko yung pagka-fruity niya. Masarap din siya, lalo na yung flavor niya. Pero kung papipilian ako kung brosty or itong fruity, mas dito ako sa brosty. Pero depende sa flavor na gusto mo. Parehas masarap. Ang sarap ng dark chocolate. Again, for me, hindi siya matamis. Dahil may kasama nga siyang cream cheese, kaya yung tamis niya nababalanse ng cream cheese. Dahil may alat. Tapos yung texture ng pearl. Last but not the least, dito ako excited din. Imagine guys, red velvet yung flavor. First time ko lang ulit matitikman na nasa drink siya. Sanay ako, kundi sa donut, sa cake. Ngayon sa drink. Ang kulit ng lasa niya guys. Masarap. Pero ang cute dahil sanay ako na yung flavor ng red velvet nasa cake or donut or cookies. Ngayon, iniinom ko na yung flavor na yun. Bagay din pala. Surprisingly. Ang galing. Smart idea.